So yun po yun, mga kababayan. Tulad lang nito, kita ninyo mga kababayan, tulad nito, kay Marcoleta. Tignan nyo si Marcoleta, mga kababayan. Hindi ko lubos maisip, itong mga ganitong klaseng tao, kung talaga bang pinapatamaan nila yung kasamahan nila na kurakot, pulpul. Ito ay parinig ko sa inyo kay Marcoleta. Ito. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Yung sinasabi ni Marcoleta. Inimbitahan nila doon. Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang labing pitong congressmen na binanggit yan. Hindi nyo ba naisip? Manganganib din ang buhay niya. Pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Paano yung buhay ng Diskaya? Na inimbitahan nila doon. Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang labing pitong congressmen na binanggit yan. Hindi nyo ba naisip? Manganganib din ang buhay niya. Pero walang nagsalita dito sa atin. Kita nyo, Marcoleta, mas concern pa siya sa buhay ni Diskaya na binigyan niya at tinuruan niya paano gumawa ng script. Yeah? Hindi ba daw pwede gawing state witness at bigyan ng witness protection program ang mag-asawang Diskaya? 17 congressman daw ang pinangalanan. Diba? Nasangkot sa korupsyon sa flood control. Ngayon, Senator Marcoleta, pwede po ba magtanong? Tanggalin ko yung wig mo. Yeah? Pwede po ba magtanong? Kasi ganito yan. Yun bang 17 si congressman na binigkas ng mag-asawang Diskaya? Sino po nagbigay ng pangalan na yun? Kasi ang sabi ng abogado ni Diskaya, ang hingi nyo lang daw sa kanila ay year 2022 onward. Year 2022. So bakit pagdating sa 2016 or 22 pababa, bakit ayaw nyong papangalanan kay Diskaya? Tapos ngayon, hihikayatin mo si Soto na gawin silang state witness at magkaroon sila ng witness protection program? Bakit magkaroon ng security ang mga Diskaya, Senator Marcoleta, sila naman yung gumagawa ng issue na yan? Ang hiling ng taong bayan, 2016 onward. Diba? Bakit ang pinapalabas at hiningi nyo lang, according sa abogado ni Diskaya, 2022 pataas lang. So ngayon, malamang sa malamang, bibigkasin ni Diskaya dyan ang 17 ka-congressman. Kasalanan mo yan. Kasalanan nyo dyan sa Senate Blue Ribbon nung pinamunuan mo. Dapat ikaw ang magbigay ng proteksyon sa kanila. Diba? Kasi anong sabi ng abogado ni Diskaya? Ang hiniling nyo lang ni Bato dyan sa Senate Blue Ribbon ninyo ay 2022 pataas. So ngayon, pag nagbigkas ng pangalan si Diskaya dyan, si Diskaya ang pag-initan ng 17 na kongresista at ipapatay sila. Sino ang may kasalanan? Kayo. Kasi yan ang hiningi ninyo. Bakit hindi nyo subukang hingiin ang 2022 pababa hanggang 2016? Na which is doon naman si Diskaya kumita ng bilyon-bilyon. Tapos bakit ngayon sisihin mo si Soto? Na bakit hindi niya pipirmahan at gawing witness, state witness at ipasok sa witness protection program? Hindi naman magdelikado ang buhay nila kung hindi nyo tinanong at hiningian ng mga pangalan na sangkot. Diba? At bakit advance kayong mag-isip? Magbigkas ka lang ng pangalan, patayan agad? Magbigkas lang si Diskaya na sangkot si ganito, sangkot si ganyan, ipapatay agad sila? At bakit ganun agad ang nasa isip ninyo? Kasi bakit? Mga utak kriminal kasi kayo. Diba? Gawain kasi yan ang idolo nyong nakulong. Diba? Tapos ngayon, nagwo-worry ka, concern na concern ka sa mga Diskaya. Palpak mo yan eh. Kaya ka nga pinalitan. Bakit? Pabida ka palagi. Para kayong anak mo.
Tinanong ka lang kung sino ang binoto mo. Ang dami pang alibay, ang dami pang sabi, ang dami pang adlib. O di napahiya tuloy kanina sa Kongreso. Tinanong ka lang, Marcoleta, sinong binoto mo? Buti pa si Kiko Barsaga, abstain. Tapos meow lang. Di ba? Pareho kayo mag-ama pag bubunutin ko yung wig ninyo eh. Di ba? Pareho nito. Katulad kay Robin Padilla. Kita ninyo, pinatigil tuloy siya. Kaya nga, mamuhay ni Artos. Pinatigil tuloy yung anak mo. Puro dada kasi. Katulad dito, pareho kay Robin Padilla. Tingnan nyo, Robin Padilla, pakinggan nyo. Si Marcoleta at si Robin Padilla, sa totoo lang mga kababayan, matatawa ka mag-isip eh. Ano sabi ni Robin? Ito. Saan ba yung volume? Buaya! Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayan. President, Majority Leader. delikado pala, Mr. President, pag may ba, talagang may buhaya. Dan mo? Mr. President, the good gentleman from Bulacan. Hindi ko alam mga kababayan kung itong si Robin Padilla ay binira si Pulong. Mga kababayan. Hindi ko alam kung si Pulong yata ang binira dito. Ito po. Play natin. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buaya! Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Kita ninyo? President, Hanggat may baha, Majority Leader. may delikado buhaya. pala, Mr. President, pag may ba, talagang may buhaya. Mr. President, the good gentleman from Bulacan are Tandaan po natin, Ah. hanggat may baha, may buaya! Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Kita ninyo? Mr. President, Majority Leader. delikado pala, Mr. President, pag may ba, talagang may buhaya. Kita ninyo, pinagtatawanan na lang siya sa Senado. Di ba? Kaya sabi ni Mig Subiri, delikado pala, Mr. Senate President, kapag may baha, may buhaya. So, speaking of baha, mga kababayan, sino pong naniniwala kay Robin Padilla? Sa lahat ng sinabi ni Robin Padilla, mga kababayan, ngayon lang talaga ako naniniwala sa kanya. Saludong-saludo po ako sa iyo, Binoy. Maraming salamat at nagising ka na sa katotohanan. Maraming salamat at ikaw mismo nagsabi niyan. Narinig namin mismo sa bunganga mo na kapag may baha, may buhaya. So, balikan natin ang nangyari sa Davao. Ito si Robin may sabi niyan. Si Robin Padilla ang may sabi niyan. Kapag may baha, may buhaya. You already... Bakit nga ba niya nasabi? Ibig sabihin po nun mga kababayan, kapag may baha, may buhaya, kaya po binabaha kasi kinakain po ng buhaya yung budget. Sino po ang naghihirap? Yung mga constituent ni congressman at ni senador at ni kontraktor. So ito po, panoorin po ninyo mga kababayan. Davao City, baha, may patay. Ito na, mga kababayan. Ito. Kita nyo po yan. Ayan po, ang Davao City. Hanggang Baywang po ang baha. Diba? Yan po ang sabi, mga kababayan, ni Pulong na ang Davao City, walang ghost project. Ang Davao City, lahat ng pondo napunta sa proyekto, tapos. Tapos, hindi daw katulad sa Maynila na bawat distrito may swimming pool. Okay lang yun kasi bawat distrito may swimming pool. Kumusta naman ang Davao? Buong Davao City, merong dagat. Okay lang yung swimming pool, pwede ka pang tumalon sa walang tubig Iaanhin mo yung Davao City, puro dagat. Diba? Kaya nga sabi ni Robin, kita mo yan? Sa Maynila, pag nagbaha, pwede kang maglakad, pwede kang maligo sa sobrang linis. Diba? Sa Maynila, pag nagbaha, pwede kang mag-dive. Bakit? Napakalinis po ng kalsada sa Maynila. Lalong-lalo na nung umupo si Isko. Makikita mo nga yung semento Sa sobrang linis. Kahit nagbaha, malinis.
Sa Davao, pag nagbaha, umiikot ang tubig. Yung motor dinadala. Yung sasakyan dinadala sa baha. Kita nyo yan? Oras. Oh. Bandang alas 10 kagabi Kita nagsimula mo yung ulan tubig? na sinabayan ng malakas na hangin, kulog at kidlat hanggang alas 10 ng madaling araw Kita mo kanina ganyan kaya kalakas na umapaw ang mga baha, drainage maglakad kaya ka, resulta sa malawakang pagbaha at kahit pagkasakyan motor ng mga dyan, di motorista. makadaan. Umabot sa dibdib ang level ng tubig at gaya ng puro 40 at 41 ng crossing ulas. Sa likod lamang ang ating himpilan kaya dinagsa ng mga residente ang ating stasyon kanina para humingi ng saklolo na agad namang nabigyan ng Kita ninyo? Hanggang dibdib ang tubig. Dagat na ang Davao. Davao City, dagat na dyan. Hindi kayo matalo ng Maynila. Swimming pool lang Maynila. Yung swimming pool sa Maynila, nakikita yung lupa. Sa Davao, makikita mo dilaw yung tubig. Akala mo nagtimpla ka ng pangkuter na tuba. Yung tuba pangkuter, kulang pupula na yung tubig. Yan yung sabi ni Robin na kapag may baha, may buwaya. Di ba? Ayan o. Guys, nadirigar rin sa amin. Paano ka maglakad yan kung ganyan kalakas ang kagasa ng tubig? Mao ni ipakita po karon diri sa daalan nila no. Oh. Grabe gyud yung pag-apaw sa tubig. Stranded binitalan rin. Uy! Tumba! Motor lalon! Motor lalon! Ayun na, yung motor. Oh. Hoy! Allah! Pa-apply na! Oh. Laon kayo dito! Oh. Laon kayo! Oh. Lalim daw yun doon, malalim. Nahulugan ng motor. Kita ninyo? Tapos, kung makabuelta si Pulong, ang Maynila daw, bawat distrito may swimming pool. Hindi kayang talunin ng Maynila ang Davao City. Bakit? Kasi sa Davao City, dagat. Pwede ka na nga mamingwit eh. Oo, kulang na nga lang magdala ka ng yung bubo. Ano ba yung tawag doon? Yung pangharang para papasok yung mga crabs, mga hipon, yung mga kasile. Di ba sa amin, yung lolo ko magaling gumawa yung kawayan na ganon. Yung kawayan na biniyak, tapos tinali, ginawang bubo. Tapos doon mo ipasok mo doon sa daanan ng tubig. Lambat. Pwede ka na magdala ng lambat. Pwede ka na mamingwit. Di ba? Diyos mio, Marimar. Oo. May tawag sa amin dyan yung kawayan na binibiyak tapos papasok yung mga isda. Diyos mio, Marimar. Tapos sasabihin mo ngayon, mag-safe sa Davao, putang ina. Sa sakit pa nga lang, di ka na safe. Pag nagka-leptospirosis ka dyan, hindi ka na safe, mamamatay ka. Tapos, pag naanod ka dyan, hindi ka rin safe, mamamatay ka. Tapos paano ka magiging safe? Anong hanap buhay mo kung ganyan? Paano ka papasok sa trabaho? Kaya tama ang sabi ni Robin. Kapag may baha, may buhaya. Di ba? Kita mo yan, Wala, nadalagin ng tubig ba? Guys, Wala na si Kuya! wala na siya. Kita mo? Wag niyong sabihin ngayon, mga DDS dyan sa Davao. Na maganda ang Davao. Huwag yung sabihin na 51 billion ginastos talaga at maayos. Tandaan ninyo mga kababayan, ang Metro Manila, malapit sa dagat. Yung 51 billion, hindi makakaranas ng baha ang Maynila sa 51 billion. Ilang taon, mamamatay na lang yung mayor dyan sa Maynila. Hindi pa rin masisira sa halagang 51 billion ang flood control. Pero tignan ninyo, 51 billion ang budget ninyo, pero ganyan pa rin ang nararanasan ninyo. Sinong pinagluloko ninyo? Kaya nga sabi ni Robin Padilla, kapag may baha, may buwaya. Di ba? Ayan kita nyo yan. Lumulutang na yung mga kaldero. Yung mga kotse nawawala na, yung L300, Diba? Maraming salamat po Sir Alex sa yung super chat. Ano sabi ni Sir Alex? Robin, stupido yan, minuminuto. Ayan Guys, nadirigar rin sa amin. napakalakas. Ayan gusto yung bahay ko kalahati na lang. Kita ninyo? Kaya tama yung sabi ni Robin. Kung may baha, may buwaya. Diba? Diyos ko po. Katulad nito, speaking of baha, speaking of buhaya,
mga kababayan. Ito na. Ano ba yan? Alam nyo,